Kamusta tropang kalapatid? Ako si Marlon ng Maclon Brothers TV. For today's video mga tropang kalapatid, medyo bad news ngayon yung i-update ko sa inyo dahil meron tayong isang warriors na umuwi na may tama ng baril. Nung naglaguna tayo, yung training natin ng Laguna. Kaya pala late umuwi mga tropa. Kinabukasan, day 2, siya umuwi ng umaga mga tropa. Ipapakita ko sa inyo yung video na yon nung pag-uwi niya. Hindi na kami nag-video nung laban ulit namin ni AJ dahil busy din. Tapos medyo hard race yun mga tropa. Kung na-i-video namin makikita nyo, ang hirap nung pawian dahil masungit yung panahon sa release area. Medyo late na rin na-release doon. Tapos dito sa mga dinaanan, medyo siguro tingin ko rin yun ano yung hangin sa lubong mga tropa. Kaya medyo mahirap talaga yung pawian. Tapos ngayong video rin mag-update ako sa mga flyers natin mga tropa. Meron tayong konting paghahanda para sa nalalapit na laban mga tropang alapatis. Kaya kung gusto nyo makita, please keep on watching. Mga tropang alapatids, second day ng training. So ayan, nandito na tong si red check natin. So sa atin to, sa Team Marlon to mga tropa. Ayan, second day. Naging ano yung karera na ito mga tropa. Sobra siguro yung hard race kahapon. Kung napansin nyo rin yung mga ibang ibon natin umuwi, sobrang pagod na pagod. So ilalagay natin to sa May harap. Mukhang may ano to mga tropa, hindi ko alam kung dumi o nandito sa gilid niya. Parang may dumi mga tropa. So check natin. Dun muna natin papakainin to sa harapan para ma-quarantine na rin. So, naku, sabi ko na may tama mga tropa ito. Ayan mga tropang kalapatid, may tama tong ibon natin. Ayan sa gilid. Nakita ko, kala ko dumi lang. So, kaya pala na-late siya ng uwi. Yan, may tama. So, i-quarantine muna natin dun sa may harap, mga tropa. Titingnan natin kung ano yung naging damage niya. Yun, welcome back mga tropa. Nakita nyo yung binidyo ko na umuwi siya second day. Second day na mga tropa. Pami Laguna yan. Unang Laguna ng laro natin ngayon. So, kala ko talagang nawala na kasi kahapon, naghihintay tayo. Sabi ko, wala na ako si Rechik ngayon, dumating. Tapos, tingin ko, di ba yung sa video, mga tropa, talagang inaano ko na kung may tama. Kasi parang, nakita ko na, parang putik lang nung una, mga tropa, nung kinuha nga natin. Yun nga, may serga. Ito, may baril pala, mga tropa. Kasi nung una, inaano natin kung naserga ba o talagang nabaril. So, hindi siya style na serga, mga tropa. Kasi nasiserga naman tayo ng ibon. Pero iba yung naging kaso nito, mga tropa. Kung nakikita, yan no. Baon mga tropa, siguro nadaplisan to. Hindi lang direktang pumasok talaga yung ano mga tropa yan no. Medyo hilom-hilom na nga. Kung serga kasi mga tropa, kung kakawit siya sa yung mga mahaba na kawad mga tropa, hindi ganito yung magiging itsura niya. Mahaba mga tropa, sa kandilang ito yung magiging tama niya. Siguro naman naka-experience din ngayon mga tropa ng mga nasiserga na ibon. Hindi naman nawawala yan. Pero yung ganitong kaso, yan, nangyayari din yan mga tropa. Talagang may namamaril ng mga ibon. Lalo na sa mga dadaanan niya na bulubundukin mga tropa. Doon may mga nag-hunting talaga na kundi lambat mga tropa. Yun nga, mamamaril sila ng mga ibon mga tropa. Ang ginagawa ng iba, base sa mga nakikita natin sa Facebook, hindi naman nila binibenta yung ibang nahuling kalapati. Ginagawang pagkain mga tropang alapatids. Kaya mahirap yung karera natin. Hindi natin alam kung bakit hindi umuwi yung ibon natin mga tropa. So isa to sa mga dahilan kung bakit hindi tayo kung bakit tayo nawawalan ng mga ibon sa training. Kundi na lambat, na serga, na aksidente mga tropa. O talagang hindi na nakauwi yung ibon. Doon na nirahan, naganap na ng bagong amo. Yan lang naman yung mga reason kung bakit nawawala yung ibon sa karera mga tropa. So ang mangyayari dyan, matik na next season na lang to, by next year na lang mga tropa. Kasi kahit medyo mababaw, medyo tuyo na yung sugat niya, mahirapan niya mga tropa. Yung katawan niya, biglang umimpis dahil isang araw din mahigit sigurado tong umiinda ng mga nararamdaman niya. So yan,
ginawa natin, nandito siya naka-quarantine mga tropa. So binibigyan natin siya ng supplements. Number 1 natin dyan, antibiotic. Syempre dahil may sugat. Tapos bigay tayo Belgasol, ideal. Saka amino acid mga tropa. Para fast recovery. So ang gagawin natin dyan, mga ilang araw. Tapos pagka okay na siya, ilalagay na natin sa plier section para makapagas pa siya. Hindi masyadong tumigas yung mga buto niya. Kung sakali, kung kaya niya pang mag-low fly, ilo-low fly na natin siya mga tropa. Pero siguro sa karera, malabo na mga tropa dahil baka basayang lang, mawala lang to. So Team Marlon to mga tropa, Team Green to. So 5 out of 5 naman tayo. Kaso nga yung isa natin delikado, mukhang hindi na talaga kakarera. So 4 na lang yung magiging ibon natin. Yung kay AJ kompleto pa rin mga tropa. So 4 na lang yung sa Team Marlon nga mga tropang kalapatid. So yan yung update ko ngayon dito. Tapos mag-a-update naman tayo sa flyer section natin. Yan mga tropa, nandito na nga tayo sa flyer section natin mga tropa. I-update ko kayo sa mga naging warriors natin dito mga tropa. Tapos ito, nakikita nyo to, hindi yan lalagyan ng halaman mga tropa. Mukha lang siyang lalagyan ng halaman. So gagamitin natin tong paso na to mga tropa dahil wala na tayong katulad nung paso natin na ordinary mga tropa, yung ginagamit talaga natin sa paitlugan. So ito ginamit naman natin to dati pa. So nakatambak lang dyan. So may experiment nga tayo mga tropa. Kaya ito yung nakuha natin. Kaysa bumili pa tayo, magkano na rin yung itlugan na yon. So hindi naman natin gagamitin for breeder talaga. So pang motivation lang mga tropa. So paano motivation? Yan, magandang tanong yan. Kahit walang nagtatanong. Hindi, joke lang mga tropa. Yan, bibigyan ko kayo ng konting background sa mga speedbird na hen. Mga tropa, magandang topic to. 'Di ba lagi nyo napapanood, si Pulling King, si Red Nitro, si Sprinter King, puro kak. Madaling pagabulin, no, mga tropa. So, sa hen, paano kaya yung magiging technique natin para... Ayun na, ayaw na mabukas. So, paano magiging technique natin para mapabilis natin yung mga hen natin na umuwi? So, yan, bibigyan natin number 1 ng kapares, mga tropa, syempre. Natin yung paso kung wala naman yang kapares. So, piloso po, no? Joke lang yung mga tropa. So, bibigyan nga natin ng paso. Ito, kung nakikita nyo yan, mga tropa, itong si Black Check, sinali natin to ng pooling. Kasi nga, kak siya, tapos naghahabol na siya. Yung asawa niya, hen. Siyempre, nagkagulo-gulo na. So nakita nyo mga tropa, yan, may paso na tapos meron ng dayami. So ine-expect natin, siya yung mauuna nun. So mahirap talaga yung marami tayong sinasali mga tropa kasi pabago-bago yung uwi. Walang naging consistent talaga na permis na first bird lagi at first bird. So hindi ganun yung nangyari dito mga tropa. May mga sumusulpot lang biglaan, biglang i-speed, tapos pag sinali mo na, wala na. Tulad to ni Opal, 2 beses mga tropa na nag first bird to nung mga training natin. Umuulan pa yun. Tapos nung nalagyan na ng sticker sa paa, parang nabigatan. So, yan. Sila marikit natin Ito yung Black Blue Bar. Balak natin isali sa palapit na sprint mga tropa. Yan, kaya tayo naghahanda kasi may palapit na laban tayo, sprint race. Yan, yung magandang karera yan na talagang patulinan ng ibon ang sprint race mga tropa. So ito, ano to, full sister to nung nag-champion natin dati sa MRP, si Sprinter King. Anak to ng golden pair natin. So sa kanya yung paso na yon. Ito yung asawa niya. Yan, yung sinali natin sa pooling. So ito, pang ilang bird yata to, hindi ko na maalala, pero hindi siya kasama sa sa unang batch kasama siya. Pero hindi siya pumasok sa top 3 natin yata na ibon na umuwi mga tropa. So yan, mapapansin nyo, ito naman si Miss Anda, saka si Bihag number 3 ba to? Ay si 2, number 2. Nagkalito-lito na tayo sa bihag. Ang daming bihag na dumadating dito mga tropa. So, ayan, ito yung ilalagay natin dito kay Miss Anda. Dahil balak nga natin paghabulin tong si Miss Anda na papaitlogin natin pala. Hindi pa na paghahabulin yung kak. Dahil sa kak nga yung ginagawa natin yung pinaghahabol natin. So, ang gagawin natin dito is paiitlogin naman natin habang palapit ng palapit yung sprint race. Ang gagawin natin lalagyan natin ng paso
Tapos lalagyan natin ng dayami yan mamaya mga tropa. Di ko na ipapakita sa inyo pero ganyan yung magiging itsura niyan gagawin natin. Malawak lang to mga tropa. So yan, ito yung naging kapares ni Miss Anda. Medyo naging na-motivate naman siya nung nagkaroon siya ng pares. Dahil maaga to, nung nagpamilaguna nga tayo, medyo okay yung naging uwi ni Miss Anda niyan. Hindi lang natin sali. Sa atong si Black Blue Bar nga, maganda yung uwi nung pamilaguna nito mga tropa. So yan ang hindi natin naisali. So ngayon, silang dalawang hen ang gagamitin nga natin sa nalalapit natin na sprint race. Magte-testing naman tayo ngayon ng hen mga tropa. Hindi lang puro kak. Titingnan natin yung husay ng mga hen pagdating sa mga sprint race mga tropa, no? Dahil yung kak mga tropa, napakadaling magpahabol, lalo na kung sobrang ng ibon mga tropa, alam nyo na yon. So yung hen, titingnan natin kung talaga mamomotivate sila pag umitlog sila, o yung mas maganda, yung iba mga tropa ay saktuhan na ginagawang teknik na yung paiitlogin ng pag-uwi, mga tropa. Kaso yun, mahirap nang gawin, masyadong tansyahan yun. Kailangan veteranong-veterano na yun sa pagbe-breed, mga tropa. Mahirap din tansyahin na pag-uwi, saka lang iitlog yung hen, di ba mga tropa? Minsan, tsambahan na lang din yung nangyayari. So, kung may itlog na, mas mamomotivate umuwi yung hen dahil alam niya, maglilimlim siya. So, yun ang gagawin nating technique, mga tropa. Yan, sa mga hen, kailangan may itlog sila para medyo mabilis yung pag-uwi nila. Sa kak naman, kailangan paparisan natin at paitlogin din yung hen. Paghahabulin naman, kailangan sa kak, hindi makikita na may itlog na sila. Mawawala na yung gigil. So, may ibang ibon din tayo dito mga tropa na may tuka sa mga mata nila. Siguro, medyo marami na rin kasing naglalaro talaga. Medyo crowded na rin sa track natin. So, hindi maiiwasan. Yung iba, madudungis na yung ibon natin. So, ayan, kompleto pa rin tayo. 11 out of 11 bird tayo mga tropa. Yung isa nga lang naging diferensya natin, yung head check. So mukhang X na dito muna mailaro sa Team South, no, dahil nga nagkaroon ng diferensya mga tropa. So maybe next year mailaro natin siya. Siguro okay na siya nun. So pagagalingin muna natin. Ayan mga tropa, gigil na gigil tong kak. Yan, siguro tingin ko iitlog na rin tong hen. Sana mapaitlog natin bago magkaroon ng sprint race para makita natin kung mamomotivate ba talaga silang umuwi ng mabilis. Yan mga tropa. Yan lang yung update ko ngayong araw mga tropang kalapatids. Ayan yung mga flyers natin, Team South. Medyo bad news nga yung una natin dahil nga may naging problema. Pero ang pinaka okay doon, umuwi pa rin yung ibon natin. At least hindi nawala mga tropa. So yan lang update ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo yan, thumbs up naman dyan. Kung ikaw nanonood ka at hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na and ring mo na rin yung bell para lagi ka updated sa mga latest videos natin.